Diba? So famous yan, Bulabog Beach. So ngayon, morning walk tayo dito sa Boracay Island, Station 2, D-Mall area. Tingnan natin kung anong hitsura. I mean, kita ko naman na to dati pala. Hindi ko lang yata siguro na video na itong Boracay. Doon sa kabilang bahagi sa White Sand, hindi mo talaga to makitaan ang maraming tao sa gato kaaga. Kasi nga, lasing, kagabi. Diba? So dito na area sa may Bulabog Beach, kung saan ang sunrise doon yung doon yung grabe nakatakot yung yung mga ganyan ba, may bitbit siyang aso, may hila-hila. Sa totoo lang, hindi siya marunong hindi siya ang boss sa kanilang tatlo, hindi siya yung pinaka ruler kasi kita mo hinihila siya ng mga aso. Kasi yung kanyang aso Rottweiler grabe yung Rottweiler, naka-worst yan, ako katakot. Paano yun dito? Nakapasok. Ibig sabihin, mayaman yun, paregurado. Pero sige lang, for this video is vlog tayo, no? Showing Boracay Island sa morning. Yung kanang hitsura. Yan nga, dito na portion sa ating pinanggalingan sa may Bulabog Beach ay maraming tao. Early as ASAP, no? Or early, hindi early as possible, kumbaga early as 5 AM. Kasi nga, nagja-jogging. Mga healthy lifestyle, mga healthy living na mga tao, no? Mapalokal man o tourist, andun mo talaga makikita sa Bulabog kasi nagsa-sunrise watching, sunrise viewing, tapos yun na nga, ganda ng hangin, napaka-presko, and napakalinaw ng lugar, napaka-peaceful. Tapos yun, jogging. So yung mga taga rito naman na area, kabila, tulog yan sila kasi nightlife, no? Matutulog alas 4 ng madaling araw, alas 3. Kaya na nga ang ingay ng nung hotel doon sa may tinalugan namin. Gawa nung may mga nagiinuman. So kahit pa soundproof yung ating kwarto, dinig pa rin natin yung ingay. So what more na sa mga nakatira sa hindi concreted walls ang bahay. O baka sanay na rin sila. Tapos ito, bali siya, napakatahimik. Sa itong Boracay Island, meron ditong hindi siya isla lang talaga para sa turista. Kasi ito ay community talaga siya na island. Although alam naman natin ang history ng island bago pa ito sumikat as a tourist spots in the world. Kaya ito, no, may mga tao nakatira na dito, may mga community na talaga, may mga may mga bahay na, mga ate ang tawag sa tribe na dito nakatira. So sila talaga yung recognized locals. But according sa ating nakausap kahapon na taga rito din, local daw siya. Sabi ko, saan siya sa locals? Ibig sabihin, pag sinabi kasing local sa Boracay, dapat dito ka lumaki, pinanganak dito yung mga kanunuan mo. Pero sabi niya, taga Malay daw siya, mainland. So masasabi kong yes, in some point, local siya, pero hindi siya native. I mean, native pa rin naman, local and native, pero hindi siya yung talagang ka-level ng mga taga dito talaga lumaki dito na tumira. Ta sabi ko, asa na sila ngayon, ano nangyari sa mga ate? Sabi niya wala na daw, itsakwira na daw. No, nakalungkot, no? So sumikat ang Boracay, yumaman ang maraming tao, mga negosyante, with the expense of their peaceful living, no? Ang peaceful living nila ay nasira. Di daw alam kung saan na sila ngayon napunta. Diba? Hindi naman nakasasama ang pag-unlad. Basta hindi ito nakasira ng kalikasan, pero wala may mga ibang lugar talaga na isinaalang-alang ang nature para lang sa magandang opportunity sa kitaan, pera, ganyan. So napakaganda ng vlog natin kasi sadyang nagmula talaga tayo dun sa pinaka north end, east pala. East ba? East, pinaka-east hanggang sa pinaka-north. North or west? Ano ba? Basta basta na lang, opposite side, no? Sa may rising sa sunrise and sunset. Sunrise papuntang sunset. So galing. Pinaka-sentro. Ang tama, ang term dito is sentro. Hindi siya yung station 2 lang talaga. Pag sinabi sentro, ito 'yun. Yan, pinaka-center, pinaka-central, pinaka-gitna.
di ba? O, ito na 'yon. Sentro Sun Life Sustainable Boracay. Promote at its best, at its finest. Ito ha, itsura ng Boracay. Oh, January 2026. Maganda. Sa totoo lang, kung magkaroon ako ng napakadaming pera, ay hindi pala magkakaroon. Pag ako'y pag darating, pag yung time na darating is, pag darating na yung time na ako'y sobrang ubod ng yaman na, isa to sa lugar na aking titirhan. Oo. Titira like mga 2 months, 3 months, 5 months, 6 months to 1 year, depende. Hanggang sa hindi naman kailangan magsawa. Kumbaga, pag dating pumunta na ibang lugar, alis ka na ng Boracay. Like gusto mong mag-Baguio, gusto mong mag-Palawan, o lipat ka ng from Boracay, di ba? Balik ka ulit dito, ganun. So Boracay, the best. O bakit Boracay? Magandang titirahan para sa akin kasi nga siya, island vibe, tapos city vibe na rin. So pinagsama, province vibe, island vibe, city vibe, lahat dito meron na. Ito yung scenario dito ha. Morning scenery right here at Boracay Island Sentro. Dimol. Nakakatuwa. Happy ako kasi syempre naisama ko yung aking madam. Tapos yun, nag-enjoy ako ulit for the 3rd time. So shout out dyan sa inyo mga taga Aklan province happy Ati-Atihan Festival belated. So sige lang, baka depende sa pagkakataon. Minsan kasi may mga bagay na plano lang natin, minsan hindi pinaplano pero natutupad or nangyayari. So yun na nga, gusto ko maka-witness ng Ati-Atihan Festival. Sa mga taga Cebu, Viva Pit Senior. Tapos sa naman, mga taga Iloilo, Happy Dinagyang Festival. Yun, di ba? 3 sa mga pinaka-sikat na festival sa Pilipinas. Di ba? So yan yung morning scenery dito. Boxing sila. Exercise, morning exercise. May mga nagwo-walking. So indeed, Boracay is the best island resort or famous, rather. Kasi kung the best, marami, depende sa preferences. Pero famous ito na. Wala nang tatalo sa Boracay Island. Time check tayo, alas 6:34. Sa may Jollibee. So syempre, sorry McDonald, talagang masarap naman ang McDonald, pero pusong Pinoy, lasang Pinoy, Jollibee. Diba Jollibee captured every Filipino's heart. Or kung hindi man almost every Filipino's heart captured. Diba? Grabe ang kabaliktaran. Grabe yung transition sa hapon gabi na napaka-busy, napaka-chaotic na lugar. Ito ang hitsura, napaka-silent, napaka-peaceful, napaka-kalmado, walang tao, sarado yung mga shops, restaurants, stores, di ba? Galing. Di ba gahapon grabe grabe ka nang grabe ka chaotic ayo lagi siya, grabe ka banha, tao, balanggaan na. Pero in fairness wala akong naamoy dito na mababaho ang mga kilikili, ganyan so far. Kasi 'di ba, sama-sama tao, 'di ba? International ang dito, ang mga tao, tapos wa kay grabe ka kanang guot. Ba? Guot kayo. Pero wa kay masimutan ng mga bahog ilok. So very good. Sa bagay, ventilated ang lugar. So siya, grabe ka spacious. So simply means na siya. Dili kay basta nanimog ilok, kaso nga lang di lang yung mga simutan kay lagi. Kana pod hanang hawan kayo. So ang ilahang baho sa ilok mo sa karas taas.
So Yopons Kabayan. Alright, so yan mga shops, sarado pa sila. Mamaya pa yan, open. Okay, meron para tayong dito, mga listahan ng ating pupuntahan. Pero siyempre, di ko inexpectuhan na makapag-vlog ako ngayon dito kasi dapat all throughout the tour journey namin dito or adventure or travel or stay ay enjoy lang privately. Yan kasi yung pinaka-essence talaga ng happiness, yung private. So ngayon, nakakuha ko ng opportunity and chance na makapag-vlog dito. So this is how it looks like Boracay in the morning. Early as 5 a.m. to 6 a.m. So puntahan namin ngayon ang Grotto. Tapos magpa-paddle boat kami pero di ko sure kung matry ko tong paddle boat kasi limited na yung time namin. So 11 a.m. mag-check out na kami. So kailangan makapag-almusal na kami ulit sa Jollibee at makapagkape sa Starbucks, ganyan. So Bulabog Sunrise, okay na. Natupad na yung Bulabog Sunrise na gusto ng nanay ko. Kasi maliban sa sunset, meron ding sunrise. So yun. Kasi nakita niyo yung sunset kasi dito, napakaganda. Oo, napahanga siya. Na-appreciate niya. Nahiwagaan. Ngayon, sabi niya, parang maganda rin daw siguro kung maganda ang sunset, baka maganda ang sunrise. Actually, sa mga medyo old, senior people or older people or mga, ano tawag dyan, basta yung mga mga pinanganak ng mga 1950s, 60s, 70s, 80s, di ba mas prefer natin na salubungin ang sunrise kasi yan health wealth. Hindi siya maganda magsalubong ng sunrise kasi kakagising, fresh air, walang tao masyado, ang ganda ng nature, tahimik, di ba? So wala pang mga interruption sa mga gadgets, mga technologies, alam niyo yun. So simpleng araw lang talaga siya. Wala kang makikita mga bangka, mga paraw boat, no? Mga paraw sailing, ano pa tawag dyan, yung mga bangka. Para iigsi na sa view ni nature, di ba? So ayun ang tinutukoy ko na yun na view na i-interrupt ng mga tao at kung ano pa mga activities yung sunset. So sa sunrise napakaganda kasi walang interruption, purely nature scenery. Andox, so Andox 24/7, ito rin 24/7 din So ito na yata ang pinakasikat na mall dito sa Boracay. I mean, pinaka-busy. Ang galing. Ganda, no? Nice one. Walang tao. Good morning, dagat. Pero hindi kami dyan mailigo. Doon kami sa may pinaka-station 1. Kasi mas malinis ang dagat doon na area. So, crystal kayak. Kaso hindi na crystal ang kayak, no? Naging brownish na siya. Hindi na siya magandang view sa ilalim. So, dapat natin kasi ang sakyan i-experience pero hindi na. Yun lang, no? So night Bulabog nagawa na namin, mag paddle boat optional, crystal kayak optional na rin. Tapos yun, nag morning sunrise na tayo. Yun, okay na, sunrise pala, morning sunrise. Diretso lang muna tayo dito kasi di ba ano lang naman, morning walk lang din naman, morning view scenery alas 6. So ito yung itsura. Marami pa rin tao, ha. Oo. Tsaka yung mga nagpicture dito, selfie, maaring hindi nila alam na merong spot dito for sunrise catching dapat, no? So I know for sure na mas ma-appreciate nila sana kung itong itinambay nila, inilagi nila dyan sa lugar this early morning or this moment, mas maganda kung mas ma-appreciate pa siguro nila, panigurado kung doon sila sa kabila. Ayan, good morning, diba? Ganda ng no? Ang ganda ng buhangin, napakapino, para talagang pulbos, literal powder. $200 lang yung picture taking. Ayan, avail na natin yan ngayon
crystal kayak kasi di natin yan na-experience nitong kahapon tsaka nung nakarang araw. So ngayon experience natin. Ang ganda. Boracay Island. So okay na ba tayo, no? I think we're done. I think we're okay na. Solved na tayo dito. So that would be all. Thank you for watching. Almusal tayo sa Jollibee. Hindi na pwede mag-eat all you can kasi hindi na healthy. Hindi na healthy mag-eat all you can, mag-buffet kasi nga sabi natin 1,250 yung dating presyo ng kainan. So kumain tayo. Ngayon mas mahal na daw eh. Although di ko na itanong at di ako interesado para saan ba. So pag mag-buffet ka, so 1,250 yung presyo. Akin lang to perspective ko to. Ito yung pananaw ko, opinion. So pananaw. Ito yung take ko sa ganyan. To 1,250 pesos. So ang presyo niya is siya, mahal. I mean, hindi naman siya ganun kamakasi. Afford nga naman na talaga natin. Pero yung idea ba na kailangan mong kainin, yung kailangan maglalagpas pa doon sa amount na 1,250 para hindi ka lugi. Alam mo yon, para sulit yung binayad at ma-enjoy ano pa man dyan. So nangyari, kumain ka ng mga raw, I mean hindi raw, yung talagang mga solid na mga beef steak, lechon baka, yung mga gano'n, mga steak, basta karne lahat yung mga pinakamahal na mga item, mga salmon. Siyempre maganda naman ang salmon, maganda ang tuna, pero everything is good basta in moderation. Di ba? Ganon yun eh. So hindi pwedeng abusuhin na porket eat all you can buffet, kainin mo na lahat, which is yun talaga ang mindset ng iba. Kung hindi man ang karamihan ng iilan, so hindi siya healthy. Kahit ako, aminin ko, ganyan ako dati. Kapag ka nag-buffet, dapat sulitin. So ayun, pagka uwi ng bahay, may meron ng bloated, inatake na appendix, na high blood, na stroke, o ano pa man dyan. Kasi yung mga pinagkakain ay mga heavy, mga matitigas, hirap tunawin. So nahihirapan ang kidney, liver, lungs, bituka, lahat no ng sistema ng katawan. Okay, so almusal na tayo. So okay na, we're done, we're good. We're all good in the hood. Sa Jollibee, bida ang saya. Open na. So yun sarado pa ang Jollibee. 6:44, so dapat 6:45, so we still have 15 minutes to wait para makakain. Pero tanong tayo, baka mayroong mga buffet dito na mga mura lang. Parang mayroong 295. Yun so Bamboo 295. Alright, so wala tayong pera. Naku, walang dala. Okay lang, na card na lang. Anyway, so tuloy pa rin ang view. So at least ipakita ko sa inyo yung dalawang bahagi ng Boracay. Ito sa may sunrise area and sunset area sa morning, di ba? So puro lang kasi tanghali, puro lang kasi hapon ang mga video na nakikita natin sa Boracay na feature, di ba? So at least ngayon na-try natin na mag vlog sa ganitong oras. Nakakatawa siya. Experience. Ng view blue. Sabayang tuloy. Buti pala ang Starbucks open na sila early 6:30 no. So si Jollibee, okay lang, antayin natin si Jollibee, malapit na rin naman So 6:46. So yung station 1, doon na area, malinis ang tubig doon. So doon tayo maligo. Sige, lapit pa tayo. Kapag ka ikaw ay nanggaling sa probinsya, like sanay ka maligo sa yun nga, Samal Island, Guimaras, Camiguin, Bantayan Island sa Cebu, Palawan. Pero ang Palawan hindi na rin sila ganun kaganda ang dagat no, medyo polluted na rin. So pag doon galing ka sa mga ganung lugar,
nasanay ka talaga sa malilinis, parang dito sa area na to, hirap. Malinis naman siguro, no? Ano sa tingin nyo? Pero wala eh. Ano na talaga siya? May bahid na. Oo. Nadungisa na talaga siya ng ganong issue na hindi nga siya malinis. Yung sewerage, yung ano, yung mga dumi sa banyo, rekta sa dagat. Although na-rehabilitate naman na ni Tatay Digong yun, pero that's 2019, 2019. So na-rehabilitate na siya, pero still hindi pa rin siya ganun ka. I mean, yung time na yun, oh, malinis na yun. Mga, like, siyempre, 2019, so umipikto yun hanggang sa mga 2022, ganyan. Nung si Bongbong Marcos na ang naging presidente, so hindi natin alam kung ano pang ganap dito. Actually, marami na nakikita ang mga Facebook post na, yun na nga, may complaint ang mga tao, mga turista na napakamahal daw ng environmental fee, 150 pesos. Pero wala man lang silang makita ang mga basurahan somewhere dito. So isang example lang yun ha. So ibig sabihin, maaaring napapayaan, although hindi natin alam yun, maaaring lang, baka lahat naman lang yun ay high speculation. So ito mga ganitong platform, mga ganitong ano, mga vlog, videos, Facebook post, ito yung pinaka-opportunity na makikita ng ano, no, ng pamahalaan ng Malay, probinsya ng Aklan, na i-address yung mga issue na gagaya nun about basurahan, ganyan. Environmental fee, wala natin magagawa dyan, yan na yun eh, hayaan na lang. Pero syempre mas maganda kapag ka tawag nito, i-address yung mga basura. Kumbaga parang magiging worth it ba? Oo. Parang deserve lang din naman na magbayad ng ganun ka mahal, 150. Okay lang naman ang 150 kapag isa ka lang or dalawa lang kayo. Pero pag sabihin natin na, kasi sa Pilipinas alam naman natin dito na yung kultura natin, kung sino yung may pera, may kaya, siya lahat ang sasagot, di ba? So unfair. Pero ganun talaga, sistema, kultura ng Pilipino yan. So ngayon ang mangyari, so iiyak yung tao na nagbabayad lahat ng environmental fee. Sabihin natin merong 10, di ba? Family member of 10 ang sumama dito. So that's 1,500, di ba? Ganon. So okay na siguro tayo dito. Okay na ha. Sige, zoom in na lang natin. Zoom in from station 3 hanggang dito sa station 2. Okay na, we're done. Bye bye and ingats.